I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga bes. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway mga bes, mayroon tayong another good news update sa inyo. Okay, nako, this is good news for everybody naman talaga. So nakita nyo mga kababayan, ha? Alam nyo ba kung anong last na pumunta ang Pangulo sa Japan? I think 2023, correct me if I'm wrong mga bes, ha? Alam nyo naman ang punta niya, ha? Encourage sa mga sa mga foreign investors para mag-invest sa Pilipinas. Ganun lang naman yung kasimple guys. Hindi bukod doon po sa mga importanteng usapan tungkol sa pagkakaibigan, you know. And siyempre, mga bes, alam niyo naman ang Pangulo, talagang mismo siya na ang naghahanap ng trabaho, no? Para lang mabigyan ng trabaho ang ating mga kapwa Pilipino na mga jobless sa pamamagitan ng pag-iikot sa buong mundo para lang mag-encourage ng mga foreign investors sa Pilipinas. Siyempre, pag nag-invest mga yan, mga bes, natural, maglikha ng maraming trabaho. So, dahil dito, this is good news. Bakit kanyo? Ito, basahin ko sabi po ng Radyo Pilipinas yan nag-invest ang NIDIC, isang pandaigdigang leader. Nako, pandaigdigang medyo talagang ano ito guys di kalidad. Leader sa electronics manufacturing ng $500 million. Wow! Para sa palawakin ang operasyon nito sa Subic Bay, Freeport. Ay guys, magandang lugar na yan. Talagang dadayuhan yan ng mga turista at ang ating mga kapwa Pilipino. Ang expansion na ito ay lilikha ng 2,400 na bagong trabaho. Ganyan kagaling si Pangulong Marcos Jr. para sa mga Pilipino at magtatatag ng mas pinalakas na electronics manufacturing hub sa bansa, kabilang ang produksyon ng mga motherboards para sa robotics. Wow! Pag sinabi mong robotics, guys, nako, baka 2030, mga kababayan, lahat na lang ng gamit natin, puro remote control na di ba? Nako, gandang balita ito, mga bes, Sabi sa inyo kakaiba si Pangulong Marcos Jr., yan naman po ay wala sa ibang pangulo na nagdaan. Di ba? Ang gusto ko lang talaga kay Pangulong Marcos Jr., yung maparaan siya mga kababayan marami siyang magandang idea, maparaan, grabe yung skills niya, no? Talino niya talaga. Talagang siya na mismo mga kababayan na naghahanap ng trabaho para mabigyan ng trabaho itong ating mga kababayan sa pamamagitan na mag-invest, maglikha siyempre ng maraming trabahador yan, no? 2,400 kamo, ang laki. Kahit naman dito sa local, di ba? Siya na mismo ang nakikipag-usap sa mga malalaking kumpanya dito para dalhin sa ating mga kababayan para mag-apply sila. Di ba yung job street na sinasabi niya? Kagagaling niya sa Iloilo, di ba? Tapos nung nakaraan sa Bulacan. Ayun, sama-sama niya yan mga yan para magkaroon ng trabaho. Ang dami naman talaga nakuha sa job street na yan. Nag-apply sila on the spot kaagad. So dahil dito mga kabayan, sabi dito sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itinutulak ng gobyerno ang mas maraming dayuhan, mamumuhunan ang SBMA, katuwang ang NIDIC ay aktibo, naghahatid ng mga oportunidad na magpapabuti sa ekonomiya at sa buhay ng bawat Pilipino. Alam po natin, hindi lang NIDIC guys pati po ang JECA. Nakikita nyo, ang Japan, matagal na po nating kaibigan yan. Naging alay po natin ng matagalan. Sos Mariusip, 1960s pa yata dahil bakit kanyo? Panahon pa ni Pangulong Marcos Sr. guys. Lalo na pag sa mga project sa mga road projects, tulad mga tulay, isa na po ang Japan dyan. Dahil ang Japan, isa sa pinakamagaling sa mga
yung mga ano nila ba, yung mga konkretong mga materials, grabe yung ginagamit nila guys, pang matagalan talaga. O tingnan nyo yung isang upload ko dyan, nakita nyo ba? Siguro nakita nyo ano mga beso yung Bunton Brides ng Cagayan, 1969 po yan. Japan pa hanggang ngayon kay Pangulong Marcos Jr. Very trusted kasi sila gumawa Oh, 'di ba? Hindi lang po yung mga malalaking tulay, pati yung mga daanan ng tren. 'Di ba mga beswa? Oh. Ganun din po ang mga American, mga American people pagdating sa malalaking tulay, mga lalaking project, maaasahan mo rin naman sila. Ayan build better more. O yan, guys. So, biro nyo yun. Sa mga nagdaan Pangulo, wala silang ganyang klaseng skill. Si Pangulong Marcos Jr. lang. Galing talaga ng idea niya, no? Siguro nga, no? Gagayahin yan. So, sa mga nagtatanong, kung may nag-i-invest, mag-research kayo. Ang dami. See? Hindi nabigo si Pangulong Marcos Jr. Kahit tinutulig siya ng mga anti-Marcos na puro travel daw. Pero ito yung bunga ng kanyang travel, guys. Ang laki ng kapalit. Anong kapalit? Ang kapalit niyan, kikita ang Pilipinas, kikita ang mga nag-invest na yan, ng mga foreigners. Siyempre, kikita ang mamayang Pilipino because, they are manpower manggagawa sila. May pangbuhay sila sa kanilang mga pamilya. Ganun kasimple yan. President Ferdinand Marcos Jr. secured 4.2 billion investment for Subic Freeport. President Ferdinand Marcos Jr. successful. Japan visit brings a 4.2 billion. O yun palang katubas ng $500 million, guys, Investment from NIDIC Subic Philippines Corporation creating 1,074 new jobs and strengthening ties with Japan. Sabi nga natin, tagal na nating yan, guys, na kaibigan ng Japan since pa pagdating sa mga proyektong malalaki, Japan pa din ang lalapitan mo. Konkreto. Magaling sila guys, maganda ang kanilang gawa. Ika nga. So dahil dito, mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Ako, masaya ako Siyempre, magaling yung Pangulo ng Pilipinas Sabi nga ng mga dilis, wala daw asenso. Ay talaga lang. Bakit? Sa panahon ng Poon nyo, may asenso ba? Diba? The most corrupt of the year. Nakasama yung Poon nyo. Nakakahiya yun. Mabuti ngayon, magaling ang Pangulo ng Pilipinas. Unti-unti na tayo na naman ang kilala sa buong mundo. Diba? Kaya nga nakikipagpuntahan ng mga banyaga dito para mag-invest Kasi number 1 growth economy tayo, guys, sa buong Southeast Asia. Natatalo ang China kasi magaling si Pangulong Marcos Jr. Hindi po naramdam ng mga DDS yan yung paglago ng ekonomiya kasi nga anti-Marcos sila. Kahit sabihin mo maganda ang takbo ng ekonomiya, pagdating sa kanila, sabihin nila, walang kwenta. Hindi sila masaya pero masaya sila doon sa balita ng OCCRP na binalita si dating Pangulong Duterte na the most corrupt politician of the year 2017. 'Di ba? Pero mayroon silang panangga doon. Hindi daw totoo 'yun, wow. So yun, guys, ano po ang kapalagayan nyo? There's more, syempre mga bes, abangan po natin mga yan. So congratulations sa Marcos administration, especially sa ating mahal na Pangulo na talagang grabe yung effort nitong Pangulo na ito, kaloka. Pero hindi po ina-appreciate ng mga anti-Marcos, samantalang alam nyo, nakikinabang din naman sila. Well, anyway, ganun talaga. Pag anti-Marcos ka, toxic ka talaga wala ka na lang, kahit sabihin mo tama ang ginagawa nilang mali. Kahit tama, ginagawa nilang mali. Ganun sila So, kung sasabihin mo lang pinaka-the best na president, wala nang iba. Mga Marcoses talaga na namumuno sa bansa. Ayan, yung Marcos Jr., presidente ngayon. Diba? Pinaka-the best So yun, guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babush. God bless Philippines.